Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Pumasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kaya nga po ang pagsamba ay kapag po tayo ay naniniwala sa ating Diyos Ama at pinapakita o pinapahayag po natin sa pamamagitan ng pagsamba na siya po ang manlilikha at siya ang Diyos. Ibig sabihin, pag ikaw ay tunay na sumasamba sa ating Diyos Ama, kinikilala mo ang ating Diyos Ama. Gayunpaman po, hindi po natin tunay na masasabi na tayo po ay naniniwala sa Kanya kung pababayaan po natin ang ating relasyon sa ating Diyos Ama at ibibigay lamang po natin sa Kanya kung ano ang ating naisin. Kaya nga po, ibig sabihin po, hindi po sapat na nakikilala lamang natin ang ating Diyos Ama o hindi lamang po sapat na sabihin po natin na naniniwala tayo sa Kanya. Kailangan po natin na panatilihin po natin yung relasyon po natin sa ating Diyos Ama. Kagaya nga po sabi kanina na kailangan natin na maging stay connected sa ating Diyos Ama. At paano naman po natin pananatilihin yung relasyon po natin sa ating Diyos Ama? Kailangan po natin hanapin araw-araw kung ano ang kulugod-lugod sa ating Diyos Ama o gawin po natin araw-araw yung mga bagay na naisin ng ating Diyos Ama. Dahil kapag hinanap po natin ang kalooban ng ating Diyos Ama, benepisyo din po sa atin ito dahil tatanggap po tayo ng pagpapala at ng mga kasugutan. At hindi lamang kung ano ang naisin ng bawat isa sa atin ang ibibigay natin sa ating Diyos Ama. Hindi lamang po sapat na kung gusto mo lamang na aatin ka lang tapos uuwi ka na hindi mo binibigay yung buong puso mo. Ibig sabihin po nun, hindi mo binibigay yung sarili mo at hindi po tinatanggap ng ating Diyos Ama ang pagsamba na iyong ginagawa. Gayunpaman po, kaya nga po ang mga dyablo at masasamang espiritu po ay sinusubukan wasakin ng mga tao at patuloy na hatakin sila papunta sa impyerno. At dahil po mas malapit ka sa ating Diyos Ama o dahil mas ginagawa mo yung mga bagay na nakakalulugod sa ating Diyos Ama, mas malapit po din tayo sa mga tukso na dala ng Satanas. Dahil ang Satanas po ay parang leon na umaatungal na handa kang sakmalin pag nakita kanila na nanghihina ang pananampalataya. Dahil ang tunay na hangarin po ng mga ito ay dalhin tayo sa impyerno, kaya tunay na kailangan natin ng ating Diyos Ama na kailangan na bawat sa atin na maging stay connected sa Kanya dahil sabi niya na wala tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Kanya. Dahil walang ibang makakatulong sa atin kundi ang ating Diyos Ama. Kung wala ang ating Diyos Ama, maaaring tayo pong lahat ay mahuhulog na sa impyerno. Kaya nga po, napakabuti ng ating Diyos Ama na pinahintulutan tayo na pumasok sa simbahan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagbubuo ng dugo para sa bawat isa at dahil doon ay malaya tayong makakatawag at makakahingi ng tulong sa Kanya anumang oras o anumang pagkakataon. Kaya nga po kung ang ating Diyos Ama po ay kinikilala ka bilang Kanyang anak, dahil tunay kang sumasamba sa Kanya, ang mga Satanas po ay walang kapangyarihan na hatakin ka papunta sa impyerno. Kaya kung tunay tayong naniniwala sa ating Diyos Ama at tunay kang sumusunod sa kalooban ng ating Diyos Ama, ay kinikilala ka niya bilang anak at bibigyan tayo ng proteksyon dahil ang ating Diyos Ama ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Pumasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Kaya po kailangan po natin na manatili sa ating Diyos Ama dahil po ang magnanakaw, ito po ay ang Satanas at ang masamang demonyo na naparito lamang upang magnakaw, pumatay, manira ng mga anak ng Diyos. Kagaya po na magnanakaw, ang Satanas po ay darating sa oras na hindi natin inaasahan. Kaya kailangan natin na maging alerto sa lahat ng oras at siyasatin po natin kung ginagawa mo ba ay nakalulugod sa ating Diyos Ama. Dahil once na nalingat ka sa inyong pananampalataya, hindi magdadalawang isip po si Satanas na sakmalin ka at patuloy na hatakin ka papunta sa impyerno at atakihin ka kung nakikita niya na nanghihina ka at napapalayo ang inyong kalooban sa ating Diyos Ama. Kaya napakahalaga po na i-check po natin ang ating mga sarili kung tunay nga po ba natin na sinasaba ang ating Diyos Ama kapag araw-araw po ng ating pamumuhay. Ngunit kung iiwan po natin ang ating Diyos Ama, ang mga Satanas po ay susubukan o kukunin po ang pwesto ng ating Diyos Ama sa inyo at tayo po ay impluwensyahan niya na mamuhay sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Ano po yung mga gawa niya? Mga gawang kasamaan.
That's why kailangan po natin na hindi po tayo malayo sa ating Diyos Ama. Gayun pa man po, yung pong laging nananalangin, yung laging sumasamba o naglilingkod at tinataas ang ating Diyos Ama sa simbahan, sila daw po ay bibigyan ng proteksyon ng ating Diyos Ama. Kaya napakahalaga po talaga ng panalangin at ng pagsamba dahil ito po ang nagre-remind sa atin na manatiling konektado sa ating Diyos Ama sa pamagitan ng panalangin. Ito po yung nagiging weapon po natin sa mga kaaway. Mateo chapter 28 verse 20. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin po, andyan lamang siya, hindi siya lalayo sa atin kung di tayo lalayo sa Kanya. Kung di tayo lalayo sa ating Diyos Ama, hahawakan niya po tayo. Kaya, dahil tunay nga na ang ating Diyos Ama ay hindi lumalayo sa bawat isa sa atin, kundi ang bawat isa sa atin ang siyang lumalayo sa ating Diyos Ama. Sinabi po ng ating Diyos Ama na darating ako at bibigyan sila ng buhay at sila po ay magiging masaganang lubos. Kaya sama-sama po nating basahin, Juan 10:10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ayun po, amin po, ang mga tupa po na sinasabi po dito, tayo po yun. Kaya po naparito po ang ating Panginoong Diyos upang tayo po ay pasaganahin at bigyan po tayo ng pagpapala. Sa iba pong salita, kapag wala po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi wala po tayong ibang pagpipilian kundi harapin ang kamatayan. Kaya tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos Ama dahil binigay po niya ang ating Panginoong Jesucristo na tumubos po sa ating mga kasalanan, kaya nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Ito po ay libre na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tanging kailangan na lamang po na gawin ng bawat isa sa atin ay sustain po natin yung salvation na ating natanggap.